guys! Konnichiwa! Ngayon po gagawa tayo ng oyakodon. Meron po tayo ditong half ng onion, chicken thigh, pwede din po ng chicken breast, at small na size ng egg, 3. Ito pong ating dashi, yung dashi na powder, tinunaw ko lang po dito yung 1 teaspoon ng dashi powder. Tapos meron din po tayong sugar, mirin rice wine, Kikkoman soy sauce, at saka po cooking sake. Ngayon po, simulan na natin yung paghiwa natin dito sa ating chicken. Gagamitin ko lang po dito yung aking kitchen scissor. Medyo maliliit lang po ang natin, ang cut natin dito. Yung kasya lang po sa ating bibig. Yan. Tapos po, itong hindi po itong panghiwa natin, itong side na to, open po natin siya. Hindi na po natin nilalagyan ng asin, ha? Yan na po. Set aside na po natin siya. Ngayon po, cut na po natin yung ating onion. Half lang po ang kailangan natin dito. Ganito lang po kalaki. Manipis lang po. Ganyan lang po kanipis. Ngayon po, sa ating kawali, painit po tayo ng ating oyakodon sauce. O, ito po yung ating kawali. Maliit lang po yan. Ganyan lang po kaliit. Lagay po natin yung ating Japanese dashi. Cooking sake, mirin, Kikkoman soy sauce, at yung ating pong sugar. Turn on nyo po yung heat ninyo. Medium heat lang po tayo. Then, haluin po natin siya para matunaw yung ating mga sugar. Low heat lang po yan. Yan na po. Ngayon po, yung iba, nilalagay nila yung sibuyas after nilang maluto yung chicken. Pero ako, lalagay ko na po dito yung ating onion. Mas gusto ko ho kasi yung malambot na siya talaga. Yung overcook. Yan. Pero kung ayaw nyo na overcook, pwede nyo siyang ilagay pag naluto na po yung inyong
chicken. So, hayaan lang po natin yan ng mga 3 minutes. Medium heat nyo na ho yan. Naka 3 minutes na po tayo. Lagay na po natin yung ating chicken thigh. Hayaan lang natin po siyang kumulo ng mga 5 minutes po. So, ito mo po pala, meron po tayo ditong edible mitsuba. Pwede kayo maglagay ng Chinese celery ba yun? O ano? Ganito po itsura niya dito sa Japan. Ganyan po itsura niya. Ito po, gamitin po natin yung ating kitchen scissor. Tanggalin po yan. At ikat lang po natin siya ng ganito. So, hindi po natin ito magagamit. Sobrang dami po. Kaya, lagay po natin siya dyan sa ating oyakodon. At yung dahon niya, pan-topping po natin yan sa taas ng ating oyakodon. Yan, haluin nyo lang po yan. Ngayon po, may 3 eggs po tayo dito. Hindi po natin siya masyadong hahaluin. 5 beses lang. 1, 2, 3, 4, 5. Mga 5 beses lang po. Ganyan lang po itsura niya. Hindi masyadong halo po. So, after 5 minutes, itong na-whisk nating egg, lagay po natin siya. Yung half lang niya. Half lang po sa una. Yan. Siyempre, yung sa gilid po, ang mamumuumo niyan, maluluto pa agad yung nasa gilid. Ganyan-ganyan lang po yan. Lagyan nyo po siya sa gitna. Yan. Ganyan po. I-low heat nyo na po. Yan. Tapos po niyan, lagay na po natin yung natira nating egg. Takpan lang po natin siya. 30 seconds lang po. Ayan po, naka 30 seconds na po tayo. Turn off nyo na po yung heat ninyo. And lagay na po natin siya sa ibabaw ng kanin. So, ayan na po yung itsura niya. Hindi siya masyadong overcook yung nilagay natin pangalawang egg. Yung kalahati ng egg natin. So, lagay na po natin siya dito sa ating rice. Yan lang po yan. Pati ho yung kanyang sauce kasama.
Yan. Tapos, lagay na po natin yung dahon ng ating edible mitsuba. Dito po sa Japan, mitsuba ang tawag po niyan. So, kung di nyo po alam, magtanong po kayo sa mga staff ng supermarket. Ayan na po yung ating oyakodon. Sana po nagustuhan ninyo ang ating recipe ngayon at sana po nakatulong po sa inyo itong lahat. At maraming salamat po sa mga nag-subscribe at paki-share na rin po sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po. Arigatou gozaimasu.